Isang magandang Martes ng hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao, Visayas, Luzon. Gumagalaw yung aking background. Trust. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapartner. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa mga sandaling ito. Ngayon po ay Tuesday, January 27, 2026. Live na po tayong napapanood sa pamamagitan ng ating live streaming. Ano lang, Zoom lang. Masyadong na tayo. YouTube channel natin mga kapartner. Nasa DZAR 1026 News po tayo. Yan po ang ating YouTube at ganoon din sa atin pong TikTok. Naka-live na rin po tayo mga kapartners. Sa lahat po ng nasa TikTok at sa YouTube po natin ngayon, ako po, mag-like na po kayo, mag-tap na po kayo sa ano ba daw? Mag-tap na po kayo sa inyong mga screens mga kapartner. Sa lahat po ng nasa mundo ng TikTok ngayon. At ibahagi na, i-share na po ito sa lahat po ng ating mga iba't ibang platform. At kung ano-ano pa. Sa atin naman pong YouTube channel, DZR 1026 News po tayo mga kapartner. Mag-share na rin po kayo. Ano pang inaantay ninyo? Oo, kung kailan matatapos tayo, doon na naman sila dadami. Oo, alam nyo naman may makialam po tayo ngayon. Meron naman tayong nakapin na dyan, di ba? Oo, di ba? Okay, sa inyong mga pagbati, i-post nyo na po ang inyong mga pangalan at inyong mga greetings dyan. At the same time, ang inyo pong mga lokasyon para at least alam ko po kung saan po naaabot ang ating malakas na broadcast online mga kapartners. Ha? Okay, sige. Habang mamaya meron tayong makakapanaya mga alas 4:30 po. Isang political analyst, pag-usapan natin mga ganap po sa ating bansa. No? Lalo na po dito sa mga usapin ng impeachment, at iba pang mga usapin po mga kapartners, no? At speaking of mga usapin, abay si sentro po ang ating talakayan dahil meron pong pahayag itong si Congressman Leandro Leviste. Makialam. Parang nararamdaman na niya. Actually, parang late itong si Congressman Leviste. Oo. Meron daw de facto martial law ngayon na umiiral sa bansa. Makialam. Medyo late na kayo yata congressman na nakapansin dito. Marami nang nakapansin dito yung mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng KOJC. Oo, matagal na naming naging topic yan pero siguro tsaka siguro siya nakaramdam na may de facto martial law, kumbaga hindi dineklarang martial law kasi nga pag kritiko ka ng gobyerno, automatic ikaw ang hahabulin. Kung magbubulgar ka kaugnay sa issue ng korupsyon, no? Ang mangyayari, mauuna ka pa ata na magipit kaysa doon sa mga korap talaga. Imbis na tumutulong ka sa kabuuan, sa gobyerno, para mahanap itong mga korap na ito, o di kaya ay magbibigay ka ng kritik kasi gusto mong, wala pong nagnanais na mapabagsak po ang isang pamahalaan. Kagaya po sa pamilya. Hindi po ba? Kapag meron po kayong kinokorek na miyembro ng inyong pamilya, yung kanyang maling ginawa. Kasi lahat kayo maapektuhan. Hindi po ba? Ang nangyari, sino yung mga kritiko? Sino yung mga pumupuna sa amin? Kayo ang... Paano magkakaroon tayo ng magandang pamamahala kung yung nagbibigay ng kritik obserbasyon, yun yung inuunang gipitin? Makialam. Diba? Kahit sa pamilya po mga kapartner, si tatay, nakita niya, malaki na yung kanyang anak, pinagkatiwalaan yung kanyang anak, tapos medyo nagdispalinghagod. Ang kanyang anak,
So, pangangaralan ngayon siya, o mali ang ginawa mo, ganito, ganito, ganyan. Tapos matigas talaga ang ulo, paulit-ulit na lang yung mali. Didisiplinahin siya para, kasi gusto mo ng gusto mo ng maganda ang resulta, gusto mo na magkaroon ng magandang resulta ang isang gobyerno, ang iyong anak. Hindi po ba? Kasi kung hindi mo mahal ang iyong anak, pasagdaan lang na mo. Pababayaan mo lang yan, hindi po ba mga kapartner? Ganon din sa gobyerno. Ayaw natin kung may mali tayong nakita at kung may maganda pang may mga suhestyon tayo na dapat gawin ng ating gobyerno. Kasi gusto natin na gumanda ang ating bansa, lalo na kung makapunta ka sa sa ibang bansa. Mapapasana all ka na lang. Oh, buti pa dito. Bakit nagawa nilang maging disiplinado yung kanilang mga tao? Oh, bakit nagawa nila na yung mga tao sumusunod talaga sa batas? Oh, wag na tayong lalayo. Ito, recently, ilang beses na ako nakapunta sa bansang Japan. Hello sa ating mga diyan, mga kababayang nanonood sa bansang Japan. Oh, magtataka ka, yung mga bahay po nila mga kapartner, walang gate. Hindi pinapadlock yung kanilang mga bahay. Bihira ka lang makarinig na merong mga nagnakaw, nilooban, hinold up, wala doon. Wala tagang gate. Dito sa atin, meron tayong mga kanya-kanyang gate. Kasi alam natin, marami masasamang loob. Oh. Kahit yung mga doon, mga sasakyan, di ba marami na tayong naririnig na mga Esther Bakira ng Pasig, gandang hapon. Di ba marami na tayong mga naririnig na mga tawag nito, mga testimonya na kesyo naiwanan nila yung cellphone nila, naiwanan nila yung gamit nila. Pagbalik nila, nandun pa rin. Oh, bakit nagagawa? Dito, kahit suot-suot mo pa, wala na yan. Di ba? How much more kung naiwan mo? Makialam. Doon, kahit naiwan mo, pagbalik mo, nandun pa rin. Or either, ililigpit. Kasi sa kanila, parang naturuan talaga sila na wag kumuha ng gamit ng hindi sayo. Oh, stricto sila doon. Oh, di ba? Pero dito, kaya nga mapapasana all ka. 'Di ba? Nagawa nilang ganun. 'Yun din yung ating hinahanga dito sa ating bansa. Kaya nga kung meron tayong nakita na maganda ito. Wag na kayo maging public servant, public official kung ayaw din ninyo namang mapuna. Perfect pala kayo. Makialam. Nobody is perfect pa naman. Tapos sasabihin, practice makes perfect but nobody's perfect. Why practice? Makialam. Sabi dito ni Lala, good afternoon, Admar. True, pag pumunta kami sa Singapore, Hong Kong, Macau, sobrang linis, disiplinado. Sila, maski pagsakay nila, pila talaga sila. Oo, bawal doon ng mga hindi disiplinado. Malalaman mo, halimbawa, bago ka lang sa Hong Kong, bago ka lang sa Singapore, sa Japan, talagang sumusunod sa oras kung kailan darating. Kasi may mga bus stop yan eh. Nakikita mo anong oras sila darating. Kung anong oras darating, hindi yan kagaya dito sa mga bus pag dati kasi ngayon, meron ng mga bus stop din tayo. Pero kahit na, dito kasi wala tayong time talaga na kailan darating, kung kailan nila gusto, yun lang. Doon, hindi po mag-aantay sa'yo ang bus. Bahala ka, ikaw ang mag-adjust. Hindi yung bus ang mag-a-adjust sa'yo. Kung lalarga yan ng ganitong oras, lalarga talaga yan. Kaya mapapasana all ka na lang. Kaya lagi nating sinasabi, baka pwedeng ganito yung gawin natin, baka pwedeng ganito, baka pwedeng yung gayahin. Pero kung ang ating namumuno sa ating bansa po mga kaparte, pag sariling interest lang, kumbaga, siya'y tatakbo, ang unang iniisip niya para lang sa kanyang sariling interest, ay wala tayong aasahan doon. Meron lang siyang tulong-tulong for the purpose lang na ma-re-elect siya. Pero talaga yung gusto niya ng pagbabago, like mabayaran yung utang ng syudad o ng bayan, magkaroon ng magandang pasilidad, ng ospital,
ma-erase yung traffic o di kaya ay maibsan yung volume ng traffic. Oh, 'di ba? Hindi na pahirapan sa mga mananakay, magkakaroon na tayo ng mass transpo. Makikita mo doon na may concern, pero yung alam nyo yung band-aid lang na solusyon, wala eh. Makikita mo yan. Halimbawa, kung gusto talaga niya, ayaw nila na mahiwalay yung Mindanao, di ba? Sinasabi nila na hindi, bawal yan, hindi kami dyan, papayag. Pero ano ba ang dahilan kung bakit gustong may mga nabubuksan yung mga ganyang mga suwestyon na magkanya-kanya na lang yung Mindanao? Kasi nga, minsan, napagkakaitan sila. Ang nangyayari sa atin, pag nagbayad ka ng tax, buong Pilipinas ang makakabenepisyo. Okay lang pa kung buong Pilipinas. Kasi nga, centralized, yung mga nandito sa Imperial Luzon or Manila, Metro Manila, sila pa yung nagde-decide saan mapupunta yung tax ng lahat ng mga nagbayad ng tax. So hindi big sabihin na nagbayad ka ng tax dyan sa Mindanao, mapupunta lahat ng ibinayad mo para sa Mindanao. Yung iba baka mapunta pa sa Batanes yung iba. Diba? Kung hindi mo kaalyado yung tagahawak o hindi mo kakilala yung or kaalyado yung nasa kusina, edi malayo ka sa masarap na ulam. Hindi po ba? Diba? So, yan ang nagiging problema. Kaya ang Mindanao lagi na lang nauuli, kaya laging nabubuksan na lang mayat maya pag talagang hindi sila iniisip. Biruin mo, yung mga malalaking mga proyekto, yun yung binabawasan ng pondo. Kasi may kalaban sa politika. Mindanao, Duterte country yan. Nakita ko sa survey, 98%. Talagang mataas yung rating. Huwag tayo maglagay ng dyan, di ba? Huwag tayo maglagay ng malalaking mga proyekto. Yun yung nagiging problema natin. Pero ayaw nilang mapuna. Sila na ang tama. Di po ba kaya siguro nabanggit ito ni Congressman Leandro Leviste na nasa de facto martial law na ang Pilipinas. Mamaya pag-usapan pa natin ito kasama si Professor Froilan Calilong, isang political analyst. Sabi ni Beth Landy, ang Davao Bus, parang dito sa Singapore, mapapasana all ka na lang. Iwalay na kasi ang Mindanao para masarap na buhay. Pwede namang hindi ihiwalay ang Mindanao, basta huwag kalimutan ang Mindanao. Yun naman yung dahilan eh. Kasi kung inaalagaan pa nila yung Mindanao, hindi mabubuksan yung ang usapin na yan. Yung mga taga Mindanao dyan, gugustuhin nyo ba na, halimbawa, nakakabenepisyo kayo ng maraming mga proyekto mula sa national government, iisipin nyo pa ba na humiwalay sa Philippines? Hindi. Kaya siguro out of frustration na lang yan sa mga taga Mindanao talaga dahil malaki ang ambag ng Mindanao sa ekonomiya ng Pilipinas, yet yung balik, wala. Minsan, kung sino na yung mga mayamang lugar, yun pa yung pinayaman. Magandang hapon, Admar. Sabi ni Perlito Pable, si Marivica Nepomuceno, maying hapon, Admar. Watching from Dubai, amping sa tanan. Si Nening Macchiato, sabi niya, grabe ang Japan. Very polite ang mga tao doon. Si Beth Landy, maraming salamat. Si Mel on the go, life is here in Singapore. Hindi ba? Nababanggit lang natin ito kasi, kasabayan lang ng Pilipinas eh. Ang Singapore, hindi po ba mga kapartner? Kasabayan lang yan. Nasa pamumuno talaga. Kasabayan lang ang Singapore ng Pilipinas. Pero bakit mas lumago ang Singapore? Mas dihamak na mas maraming mga magagandang tanawin sa ating Pilipinas. Mas dihamak na mas mayaman ata tayo sa natural resources. Pinagpala tayong lubos. Pero iba yung iba yung naging resulta. Imbis tayo yung maraming nagsasabing mas mayaman pa sana tayo, aanhin mo naman yung pagiging mayaman kung hindi naman marunong yung nag-aalaga nito. O yung namamahala nito. Di ba? Grace Cordoba.
Salamat, nakaabot ko. Hi Edmar, watching from Bahrain. God bless po, no? Sige. Tsaka yung ano, halimbawa, di ba, napag-uusapan din yung sa Mindanao and nababanggit na yung Sabah, parte ng Pilipinas, sa Sulu Sultanate, di ba? Naalala nyo po yan mga kapartner. Nagre-renta pa nga. Meron pa nga yatang resibong hawak, di ba? Pero bakit wala tayong naririnig na talagang panawagan ng mga taga-Sabah na, oy, gusto namin bumalik sa Pilipinas. Makialam. Bakit wala tayong naririnig na ganon? Pero may effort na talagang atin ang Sabah, parte yan ng Pilipinas. Yung mga ninuno natin, yung mga kanununuan, sila yung namamahala dyan, nagre-renta lang yan sila dati. Pero bakit wala tayong narinig naman sa side naman ng mga nakatira sa Sabah na sinabi nila, uy, gusto talaga namin na maging parte sa Pilipinas. Sana makabalik kami sa Pilipinas. Makialam. Parang ganyan din siguro yung mga nagdanais na mahiwalay ang Mindanao. Kasi kung nakita nila yung magandang future, hindi mo maririnig yung mga ganyan na mga suggestion siguro na magkaroon daw ng Republic of Mindanao. Tsaka yung mga taga-Sabah, sasabihin nila, oy, ayaw na namin dito sa gusto namin bumalik sa aming original na parte kami ng Pilipinas. Makialam. Pero wala tayong naririnig na ganyan. Alam nyo na kung bakit. Kung ikaw ba naman, magiging practical ka, bakit ka palilipat dito sa Pilipinas na mayaman na yung bansang Malaysia, naungusan na, malayo na siguro yung agwat. Babalik ka pa. Ganyan po yung explanation po niyan mga kapartner. Hindi po ba? Dito sa Dubai, halos lahat ng infra, Chinese construction company ang gumagawa, lalo na mga bridges and roads. Ang bilis matapos, pero di kami dito sinakop ng China. Noong bumagsak yung ating turismo, dahil yung number 1 na contributor sa pagtaas ng turismo natin sa nakalipas, yung mga Chinese, biruin yung mga yan sila, mga 1 billion, makakakuha ka lang ng ilang milyon dyan na bibisita sa lugar mo. Malaking pakinabang na yan, malaking tulong na sa ating ekonomiya, di po ba? Tapos, inaaway-away mo. Inaway, na-discourage na ngayon yung mga Chinese kasi pag nandito ka, sasabihin ka na espiya. Kahit walang kamuang-muang, turista ka lang, gusto mo lang nang makakita ng white sand kasi wala ata dun sa China. Sasabihan na, uy, mga espiya ito. Makialam. Ngayon, lumipat sila dito sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. So malaking bawas sa bilang ng mga turista ang pumupunta rito kasi wala namang makakapagpalit yung best friend natin sa Amerika. Hindi naman ganun karami ang pumupunta rito compare dito po sa nagiging turista natin. Kinansela pa dati yung visa, di ba? Visa upon entry. Tapos nung nakita na nila na saglit lang, parang malaki yung epekto ng sa ating ekonomiya nung na-discourage kasi inaaway ginagawang lahat pagkakamalan agad na turista, singkit lang yung mata turista, pagkakamalan agad na espiya. Edi ang nangyari, doon na sila sa ibang lugar, pati nga mga estudyante rito na pagkakamalan na naman mga na naman yan, mga espiya. So bumaba ngayon yung tourist arrival mula China. Di na bahala ngayon. Binuksan na naman niya, oy, open na ulit kami ang Pilipinas. Para sa mga Chinese tourists. May visa, parang November ata nag-umpisa. Bago lang, binalik nila, no? Yung visa. Tapos ngayon meron na namang suggestion na naman. Na kasi meron ngang sigalot nga dito kasi pumalag po yung Chinese embassy doon sa mga pahayag ni PCG Commodore Tariela dahil ginawang katatawanan niya sa kanyang lecture yung mga mukha o leader ng China. Binigyang diin ng Chinese embassy na may karapatan kaming magdepensa. Nagpo-promote kami ng magandang partnership tsaka syempre interest talaga ng China, yung kanilang isinusulong. Alangan naman na Chinese embassy tapos interest ng Philippines din.
Parang kagaya lang yan sa tawag nito, embahada natin sa iba't ibang bansa. Alangan naman na interest ng bansa kung saan nandun yung ating embahada, yung interest talaga ng Pilipinas. O, ikaw talagang magmamarket sa Pilipinas, o maganda doon, baka gusto mong mag-negosyo. Dadaan ka talaga sa sa tawag nito, dadaan ka talaga sa embahada kung merong gustong mag-negosyo, hindi po ba? So, kumbaga, sabi nga ng Chinese Embassy, ginagawa lang namin yung aming role. Pumapalag ngayon. Yung taga-ano na, oy, kung hindi ninyo gusto, kasi may freedom of speech daw dito. Tapos nung pinalagan, nagalit. Pag nagbanat ka, may freedom of speech. Pag pinalagan ka, hindi na pwede sila pumalag. Di ba? Yan yung nagiging reason. So ang nangyari naman ngayon, pinapalis kung ayaw ninyo na ganito, kung ayaw ninyo, umalis kayo. Pinapaalis na. Ngayon, meron na namang suggestion. Yung visa upon entry na naman ng mga Chinese, gusto na naman, tanggalin na naman. Naku po. Pero maganda rin yung naging punto ni former President Gloria Macapagal Arroyo, kung narinig nyo po yun, na maraming salik factors, no? Yung relasyon natin sa isang bansa katulad po ng China, maraming dapat na ikonsidera. Maraming multifaceted po siya, no? Nabanggit niya na maraming mga at lang yan, katiting lang yan yung issue dyan sa pinag-aagawang teritoryo. Katiting lang yan. Sa haba ng ating ugnayan with China, mga kapartner, nakita ba natin yon yung posibleng epekto nito? Wala namang problema kung kaya talaga natin na mawala yung China, kasi parang sa panahon ngayon malabo na talaga na maibalik yung sigla ng magandang pagtitinginan. Di ba? Parang meron ng lamat. Pero kakayanin ba natin? Kaya ba natin? Wala problema kung talagang kakayanin natin. Mas okay yun. Kasi ang laging pinangangalandakan, binubuli nga raw tayo dyan po sa West Philippine Sea. Diba? Katuwang pa nga natin yung Estados Unidos sa pagkondena po ukol dyan. Diba? So, ang problema, bakit naman hindi maibalik yung, kumbaga parang, bakit hindi kaya naman na sa Bisaya papulihan ang China? Hindi naman nila kaya. BFF tayo, pero hindi pa naman yata sila handa na palitan yung role ng China sa ugnayan. Marami pa kasi tayong usapin, mga kapartner. Hindi lang po sa teritoryo, lalong-lalo na sa trade, no, sa lahat po ng mga mga kapartners. Malawak yung ating relasyon with China, at kung talagang magkakaisa yung gobyerno na masamang-masama talaga ang China, meron bang handang pumalit dito? Handa ba tayo? Handa ba si Uncle Sam? Tinaasan nga yung taripa natin doon. Samantala, para pag-usapan pa ang iba pang mga usapin, kasama na natin si Professor Froilan Calilong, isang political analyst po. Prof, magandang hapon. Admar Vilando po ng Makialam Program. Yes, good afternoon. Kasamang Admar, at good afternoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po. Thank you for having me again. Opo, nabanggit ko sa unang part ng aking program, attorney, kanina, na baka late na ito naramdaman ni Congressman Leandro Leviste, nang nabanggit niya may de facto martial law, no? Ano sa tingin mo ito? Ito rin ba ang napansin niyo po, lalo na kasi same sa mga hinaing ng mga una noong pagkritiko ka, pag ikaw ay Duterte at magbibigay maka Duterte or supporter, or hindi ka sumasang-ayon, kahit hindi ka maka Duterte, hindi ka sumasang-ayon sa mga polisiya, pumupuna ka sa gobyerno, automatic ang panggigipit mararamdaman mo, which is possible. Ganito rin yata yung naramdaman ni Congressman Leandro Leviste, kaya nabanggit niya na may de facto martial law na ngayon.
Yes, I totally agree with the statements made by the good congressman, ano, kasi nga kitang-kita naman natin, ano, actually hindi ito bago, no. Kung maaalala natin, itong mismong palace spokesperson si Claire Castro is, I think, giving already hints of this kind of demeanor. Matagal na panahon na, no, na anytime na merong mga narrative na pumapatungkol halimbawa sa mga Duterte, they always make counterclaims, they always try to negate it. And then maalala din natin, ano, anytime na merong mga tutulig sa administration, meron talaga silang gagawin. And ito nga yung pinakahuli, kung maalala natin yung third impeachment complaint, which I believe is the most substantial, both in in form, in essence, and substance, hindi nila tinanggap, no? Although it's a ministerial duty of the Congress to accept that, the SecGen, pero hindi nila tinanggap because alam nila na yung mga gumawa nito, yung mga tao behind this, actually are pro-Duterte supporters, no? So ito yung pagpapakita, no, ng mapaniil na sabihin na nating pagkalos doon sa ating kakayahang magpahayag at maglatag ng ating karapatan bilang mamamayang Pilipino. So I think ito yung binabanggit ni Congressman Leviste, no, na ito ay parang nasa de facto martial law na tayo, no, that if you are not with them and you are against them, you will definitely feel the brunt of their sabihin na nating hindi parehas o hindi tamang pagkilatis or pagkilala, lalong-lalo na sa mga pinaglalaban natin, di ba? Pero kasi hindi naman talaga taag as Duterte alay, no, itong si Congressman Leviste. Ang nangyayari kasi pag ikaw ay nagiging critic na hindi lang sa pinakapinuno, sa lahat ng mga kahit basta kaalyado ng gobyerno, Right. parang natatag ka agad na maka Duterte agad, no? Pero doon tayo sa laman ng daladala niya. Nabanggit Right. niya na nabanggit ng ating Pangulo na humihingi siya ng tulong para mga sa paglaban dito sa corruption, which is meron siyang sinasabi. Hindi naman niya sinasabi na itong nasa listahan ay mga corrupt. Sabi niya rito, malaking tulong itong nasa listahan ng Cabral Files. Pwede tayong makita dito, ito yung kanilang budget. Tama ba? Naging akma ba? Pwede kang magmula doon sa pag-aaral kung meron bang tawag nito. Kasi kahit sila, meron naman talagang mga insertions. Pero ang pinagkaiba lang, baka yung iba, masyadong maga yung budget na inilaan doon na pwede namang, which is yan yung sinasabi ng DPWH. Hindi sila kumukuha direkta ng commission doon, kundi pinapalakihan nila yung halaga at mula doon, doon sila kumukuha talaga, Prof. Tama po yan, ano. Yun nga, ang problema po kasi rito, lalong-lalo na dito sa ating Pangulo, no, is that kumukuha siya ng mga katuwang. Yun ang narrative niya, no? Yun ang spin nila, yun ang optics sa gusto ng pakita. Naghahanap sila ng mga makatutulong sa kanila para nga sa pagpapalawig nitong mga kaso na to at eventually parang mapanagot yun na kailangan managot. Pero ito nga, no, nakakalungkot because it's on the own volition already of Congressman Leandro Leviste, no, and in his own sabihin na nating pagpapakita ng kanyang malalim na konsiderasyon, concern at pagmamahal sa ating bayan. Kaya niya to ginagawa. It may not be something na kailangan niyang gawin, pero he is taking the initiative. Pero nakakalungkot nga rito is that the government, dahil nga meron talaga silang pinoprotektahan, and meron silang gustong paglilihis na gawin dito sa issue na to, they would rather make Leandro Leviste appear as if he is the parang lumalabas siya yung antagonist, no? Lumalabas siya pa yung kontrabida, no? Lumalabas masama yung kanyang ginagawa, no?
sa paningin ng gobyerno, no, pero hindi naman sa paningin ng taong bayan, because the good gentleman is risking his life and limb, no. Alam niya yung danger at saka yung panganib na kinakasuotan niya, pero dahil nga sa kagustuhan niyang bigyan linaw itong napakalaking issue na to, no, na bumabagabag sa atin for quite some time already, ginagawa niya to. Pero yung gobyerno, nakakalungkot, seems to be oblivious to this, and they turn a blind eye to what the good congressman is trying to present, no. So yun nga, nakakalungkot, no, kasi nandiyan no, nandiyan na. Kailangan mo na lang talagang tignan, araling maigi, bulat-latin, scrutinize, pero hindi mo ginagawa bagkus pinapalabas mo pa na may kasalanan itong tao na to na gumagawa nga ng dapat ikayo yung gumagawa, no, at kayo ang naglalatag sa taong bayan. And yeah, that's I think the reason why parang sinasabi niya na tayo ay nasa de facto martial law, kasi nga sa isang martial law, remember, meron talagang yun nga, papaniil, no, mapaniil na sistema, hindi nila tinitignan yung logic or yung reason, kundi yun lamang direction patungo doon sa violence, tsaka doon sa sabihin na nating arbitrary ruling, yun lamang ang kanilang kinikilingan madalasan, no. And I think that's the reason why Congressman Leviste said that we are in a de facto martial law. Opo. Dahil nakikita nyo po na credible itong si Congressman Leviste, nagkadagdag ba sa kanyang credibility, Prof, yung parang, saglit lang, mayaman na to eh. Ang isa ito sa mga mayaman, bilyonaryo, pinakabatang bilyonaryo na ito. Pero alam natin na itong klase ng kanyang ginawa, for sure makakaapekto sa kanya. Yung ibang mga bilyonaryo, yung ibang mga mayayaman na nagiging politiko, alam mo na yung mga steps nila, yung mga hakbang nila na hindi nila nagagawa ito kasi for sure mababalik at mababalikan yung kanilang negosyo, pero hindi nababahala ang batang kongresista po, Prof. Well, kasi nga naiisip niya, no, that he really has nothing to lose but everything to gain, especially for the country. And this is really a mark of a nationalist, no, na hindi niya inaalintana yung possibility na mawala yung kanyang yaman, mawala yung kanyang negosyo, or maapektuhan adversely yung kung ano man na ipundar niya, no. Pero sa kanya kasi, ang mas nananaig sa tingin ko ay yung kanyang nationalistic sentiment na talagang gusto niyang tapusin itong usapin ng corruption na to. If he will try to do it single-handedly, and kung alam naman niya na nasa likod niya ang taong bayan, at yung totoong taong bayan, hindi yung laging pinasinasabi ng nila Senator Risa Hontiveros sa taong bayan na hindi ko alam po saan nagagaling. Pero ito talaga yung totoong sentimiento ng taong bayan na talagang ayaw na, sawa na, at galit na sa isang corrupt state na kagaya natin, na tayong pinapamunuan na nga, no, lagi kong sinasabi, we are being run like a syndicate, no, by this government. And yun ang ginagawa niya, no. So single-handedly he's doing it. May mga ilang kongresista tayo, like of course Congressman Kiko Barsaga, Eli San Fernando, no. These are valiant people, I think, in the Congress. Sama pa rin natin si Congressman Robert Nazal ng Bagong Henerasyon Party List. Ito yung mga tumitindig talaga. And I think they're very good examples. Sana dumami, no, para masiguro natin na matapos at matuldukan na itong napakasamang chapter ng ating kasaysayan, particularly itong panahon nga nito ni President Bongbong Marcos. Opo, kasi biruin mo, iba yung gawin niya kung ikaw pa isang negosyante, ang unang alagaan mo yung negosyo mo, kaya nga nagkakaroon ng corruption din kasi minsan hinahara sila at nagi-give in din sila. It's either na, 'di ba, na magbabayad na lang sila para wala nang ingay. Pero ito hindi rin na natatakot, at nung nakapanayam nga namin siya, natanong namin siya, Prof, ano bang dahilan? Pwede ka naman na wag kang makisasabi, which is yan din yung advice sa kanya ng kanyang mama, 'di ba, na meron ka na, nasa sayo na ang lahat, bilyonaryo ka na, pinakabata. Sabi nga niya,
na-reach na niya yung kanyang pangarap, lalo na sa private, na maging mayaman, nakuha na niya, kumbaga satisfied na siya doon. Parang ang Right. kulang na lang sa kanya is ito ngang public service. Parang meron pa ba tayo mga ganyan na natitira sa atin pong sa mundo ng politika o sa public service ngayon, Prof? Yun nga nakakatuwa no sa personalidad niya because kung titingnan natin, he's very young, full of life. Alam niya nga itong dangers na kanya kinakaharap and he knows that he stands to lose quite a lot of things actually. Pero para sa kanya mas nananaig yung konsensya at mas nananaig yung selflessness, no. Ibig sabihin yung kaya niyang isa-isantabi yung kanyang sarili sa kapakanan ng sambayanan. And I think this is something na rare breed no sa ating lipunan ngayon, particularly sa ating political environment. Mangilan-ngilan lang talaga yung may kakayahan at yung merong sapat na tapang at talino na kagaya nung na kay Congressman Leviste para talaga kalabanin yung mga dambuhala sa gobyerno na nasa kapangyarihan. And I believe na ginagawa niya to not really for a personal gain, not really for something na political aspiration or political ambition because nandun kasi sa kanya mararamdaman mo talaga yung sinseridad, no. Mararamdaman mo sa kanya yung kawalan ng takot at pangamba na harapin lahat ng mga ito para lamang talaga maibigay sa atin yung hustisya, yung accountability na gusto nating makuha. And I believe that the entire country should really be supportive of the valiant moves that he is showing and demonstrating. And maganda kasing ehemplo, no, kasi ang pinapakita niya sa atin is yung huwag kang matakot kung nasa panig ka ng katotohanan. Kung may pinaglalaban ka at meron ka talagang gustong malaman at alam mong may katiwalian, hindi ka dapat mangamba, lalong-lalo na kung gusto mo talagang maipakita yung totoo at yung naayon na magandang kinabukasan ng ating mga kababayan. And I think that's what really is pushing him and fueling his desire for better accountability and justice to end this corruption. Opo, dito naman tayo sa impeachment, no. Yung una na tinanggap, which is kinwestiyon agad, no, yung kredibilidad noon kasi nga then sa issue nga na yung sa abogado na involved, yun din yung abogado against kay Attorney Glenn Chong, na ang kalaban naman ni Attorney Glenn Chong ay yung First Lady. Tapos itong second impeachment nung una ay hindi tinanggap pero kahapon tinanggap. Ito namang third impeachment complaint, una hindi tinanggap, na ngayon hindi na talaga ata sila naghahain. Anong nakikita mo dito, Prof? Kasi itong pangalawa, naisama pa na na-schedule nila doon sa Committee on Justice. Pero yung optics nito na nakipag-usap sa speaker, okay ba ito? Kaya nakadagdag ulit ng katanungan sa ating mga kababayan. Saglit lang. Totohanan ba yung ano ninyo? Kasama ninyo yung speaker, nakipag-usap kayo. Alam naman natin yung speaker, kakahain pa lang nung first complaint, meron na agad na binanggit yung speaker na hindi siya naniniwala na may nilabag ang Pangulo. And sad to say, itong third complaint, wala kasi nung una daw, may mga handa na maging sponsor or mag-recommend dito ng mga kongresista. Pero sa huling minuto, dahil daw sa issue na naman ng mga panggigipit, wala nang naglakas loob, kaya hindi po ito na-file. Ano po ang nakikita nyo po dito sa tatlong klase ng impeachment complaint po, Prof? Well, sa totoo lang, no, I think ito talagang, ako naniniwala ako, itong pangatlong impeachment complaint na pinangunahan ni former Congressman Mike Defensor and Jean Paras, no, and several key personalities, Attorney Topacio. I think of all the impeachment complaints, this really has the merits, no. This really has the substantial mechanisms of coming up with a more substantial and more credible, supposedly, no, na impeachment complaint. Kasi nga yung naunang impeachment complaint, alam naman natin, it's
wala pa yatang kung iilang pahina lang yata yun, ano, at yun nga medyo questionable talaga dahil nga yung mga nagsulong nito, no, may sinasabi na may mga affiliations, ano, at may mga connections with the first family. So hindi natin isinasa isang tabi yung nangyari halimbawa nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, kung maalala natin, ano, na every year after the NBNCTE deal, the scandal, that broke sometime around 2007, every year may nagfa-file ng impeachment case laban sa kanya, and every year naman you remember Attorney Oliver Lozano, no, turn out itong nagfa-file ng impeachment laban sa kanya galing din pala sa kampo nila, no, basically. And I think Marcos is basically doing the same playbook at the moment, no. Kaya yun nga, yung pangatlong impeachment complaint, I believe, is the most substantial. Yun nga lang hindi talaga tinanggap, no. Dito nga kita natin yung panggigipit, no. Yun naman sa Makabayan Block, well, of course, alam naman natin with regards to the intentions and the motives of the Makabayan Block, medyo questionable rin naman talaga yan, ano. Remember that many of them nung sa hanay nila, they cannot even shout, no, the resignation of vice president of the president, even if patong-patong na nga itong mga allegations at marami na nga nagtuturo na kasama ang ating pangulo dito sa usapin ng flood control. Pero sila, remember last year, no, they didn't even call out the resignation of PPM. So I think medyo hindi rin ako kumbinsido doon sa ikalawang impeachment. The third impeachment complaint could have been the more decisive complaint, and I think it could have satisfied yung tinatawag nating sufficiency in form and substance that is required, no, of every impeachment complaint, so that it will pass through the through the scrutiny of the lower house. Yun nga lang, apparently maaring hindi na natin makikita itong mga impeachment complaint because of the constitutional bar, no, na maaring gamitin talaga ng kampo ng ating Pangulo para talaga hindi na gumulong ito pang mga impeachment complaint laban sa kanya. Opo, yung usaping credibility po, sakaling umusad talaga ito sa papuntang Senado, matatanggap ba ito sa tingin nyo po ng taong bayan? If ever po ha, at kung sakali namang mabasura, kumbaga ang tingin siguro ng sa side ang inaakusahan, tingnan ninyo, wala talaga akong kasalanan. So dagdag pogi points ba sa kanya ito? Or ganun din? Pagdududahan din ito, Pro, sa tingin niyo po? Well, sa akin kasi, no, ang tingin ko kasi every time an impeachment complaint is going to be filed against an impeachable official, it's a manifestation na merong distrust and a manifestation na merong kang hindi ginawan tama, or merong apprehension or at least the perception that you did not do what is duly bound by the Constitution, di ba? Kasi nga, may nag-file ng impeachment laban sa'yo, no? So whether or not ito ay talagang malalim o mapikat, the mere fact na na-impeach ka, no? Or may impeachment complaint that was filed against you, it means na merong mga sektor or maaring mga individuals or organizations o grupo, mga tao na hindi talaga sang-ayon sa pamumuno mo, no? So I think this will always has a political impact or a political effect doon sa impeachable official, basically, no? Now, as to whether or not it will prosper, I think right now with the composition of the Congress that we have, regardless of the fact na wala na rito si Speaker Martin Romualdez, pero we need to understand na nandyan pa rin si Sandro Marcos, no, right now. And I think yung bloke na sumusuporta kay BBM, President BBM, I think is still very much intact right now in the Congress. So
kung ano't ano man, remember that regardless of usapin ng sufficiency in form and substance, may basihan ba talaga, may lalim ba, meron ba talagang mechanisms na po pwede talagang gamitin para matuloy ang impeachment complaint. At the end of the day, kasama Admar, it will always be a numbers game. It will all boil down to the alliances and how strong these alliances could hold against the person being impeached. We need to understand, however, na maaring mag-gain to ng traction, especially now that yung trust and popularity rating ni BBM is going down significantly. Secondly, he is entering the lame duck phase already of his presidency. At thirdly, nandyan yung mga panawagan talaga at yung hinaing ng taong bayan na nagpapakita talaga ng pagkadismaya sa kasalukuyang administration. So, if the third impeachment complaint actually pushed through, at ito yung magiging batayan ng pag-decide ng ating mga congressmen, I think there are several congressmen right now who are already thinking a lot, thinking twice or maybe even more, na kung matibay talaga yung grounds for impeachment, kagaya nung nasa third impeachment complaint, I think they may actually support that. Yun nga lang, dahil nga sa hindi ito na-endorse, hindi na ipasa, wala talaga tayong magagawa basically. So, yun yung nakikita ko rito. Talagang malalaman natin yung lawak ng kanyang clout dito sa lower house if and when they will not be supporting it, or kung talaga bang humihina na siya dito sa Kongreso, and if there will be people that will be supporting it para ito ay mailatag papunta sa Senado. Tsaka yung mga pahayag agad mula sa panig ng Kamara po na hindi na pwedeng maghain kasi ito na yun, wala nang pwedeng humabol. Correct. Pero merong nagko-question na din dito, Prof. Kasi hindi pa malinaw kung ito ba ay nakasunod doon sa naging panuntunan na sinet talaga ng Supreme Court. No? Maraming nagsasabi na parang hindi pumasa, depende pa yan, no? At halimbawa kung kanila mang halimbawa kung uusad man na ito ng lubusan, hindi pa ito kumbaga katanggap-tanggap according doon sa naging panuntunan na ihayag ng Supreme Court. So maaari pang the final arbiter regarding legal questions and even constitutional issues like this will always be the Supreme Court. So nakita naman natin ito last year na kung saan nung nag-decide ang Supreme Court that the impeachment complaint against the Vice President really violated the one-bar rule, walang nagawa ang Senate. I do hope that the Supreme Court will act on it with on a swifter manner para them who wish to file hindi panghihinaan ng loob at hindi mawawala yung momentum na i-file itong mga reklamo na to laban sa Pangulo. And I think this is really the most opportune time because like I said, kitang-kita natin yung pagbaba ng kanyang mga numero. He's really fast becoming to be a very unpopular leader. Wala talagang governance na nangyayari sa atin, kundi puro politika lamang. The economy is really in a bad shape at the moment. So all these factors will really strengthen the cause in the case that is being advanced by these various groups that are against the president, and that they really feeling that he is really supposed to be impeached. Opo, dito naman sa posibilidad na magsabay ang dalawa, merong nabanggit ang Senate President na nakakahiya na sa mundo kung ito man ay mangyari po. Prof, ano po ang basa nyo naman po dito kasi malapit na rin matapos yung 1 year, pwede na maghain ng reklamo. Ano kayang nakikita? First time ito, wala pa yata sa kasaysayan na nakapag-impeach ng presidente. Chief Justice, merong na-impeach na Chief Justice, pero presidente wala pa. Ngayon parang gusto yatang gumawa ulit ng kasaysayan na dalawa. Pagsasabay, nakikita nyo po, ano po yung basa nyo rito po, Prof? Well,
Well, basically, yun nga, ito naman kasing pagpa-file ng impeachment is really it's a political and constitutionally mandated right naman nating mga Pilipino yan actually, na mag-file ng impeachment, especially if we really see that there are irregularities. So, ito nga lang, medyo unprecedented ito dahil nga President and Vice President po pwedeng parehong ma-file ng kaso. Pero ang maganda kasi dito, at sana maintindihan ng ating mga kababayan, is yung nagbabago yung dynamics ng ating politika. Maalala natin nung 19th Congress, the administration is really pouncing on the Vice President. But right now, they have to also be on guard because there are some people that are already, training their guns on the President and that they're filing impeachment complaint against him also. So this is really weakening their political base. This is really weakening their political capital to a very large extent, Kasi last year, parang kaya nilang sabihin na sa amin wala nag-impeach, pero sa Vice President meron. So nandun yung nandun yung ganong impression. Pero ngayon, sila mismo, they have to think about not only the impeachment of the Vice President, but how they will be able to thwart off an impeachment complaint against the President himself. So nagkita natin yung pagbabago ng dynamics. So ako I agree to some extent dun sa sinabi ni Senator Tito Soto. Yes, medyo nakakahiya nga talaga siya, kasi pinapakita nito kung gaano ka-shaky at unstable yung ating political environment at the moment. But on the flip side, kinakailangan din nating maunawaan na ginagawa natin to at nangyayari to because gusto natin talagang panagutin yung mga kusino mang politiko, whether it's the highest officials of the land, na talagang may kinalaman dito sa mga corruption na to, kasi pinapakita rin naman natin sa buong mundo na hindi natin kinokondone at hindi natin tinotolerate ang corruption, na tumitindig tayo bilang mamamayan at gusto nating itama yung pagkakamali ng ating mga political officials, public officials, at gusto natin silang panagutin. So sana nakikita rin ito ni Senator Tito Soto at hindi lamang yung kahihiyan na sinasabi niya, kundi yung pagpapakita rin naman natin nung kakayahan natin panagutin yung ating mga politiko na nagkakamali. Opo. At meron na palang reply itong si Undersecretary Claire Castro doon sa nabanggit na de facto martial law. At ang sabi niya rito, hindi law lahat ng maling opinion deserve ng response mula sa Malacanang, At nabanggit pa niya na dapat nakakaramdam na raw dito ang mga miyembro ng media, kung meron ng de facto na martial law, Prof. Well, of course, dito naman talaga eksperto itong ating palace press officer, presidential spokesperson, sa pag-deflect. I call this deflection. Kumbaga para bang you brush it aside. You don't think of the statements as something worthy of your attention. Pero in the process na ma-magnify kasi hindi nga nila hinaharap, yun nga, hindi nga nila kayang sagutin bakit nila ginigipit itong si Congressman Leviste when in fact he is already there trying to help. Bakit mo gigipitin yung tao na supposedly tumutulong sa iyo kung talagang wala kang pinoproteksyonan at hindi mo pakinggan? Diba? Bakit ang tingin mo sa kanya ay kritiko at hindi kakampi kung pareho lang naman kayo ng gustong labanan, diba? So all these things, I think the palace press officer, like I said, has already mastered the art of sagot dito sa mga ganitong mga statements coming from supposedly critics of the administration, hindi nila nagagawa. And that's Ito pong issue natin with relation, tapos nagkakaroon po ng world war, Parang iba yung estilo ngayon. Kung dati nonchalant ang pamumuno ng Chinese Embassy, ngayon medyo palaban na at talagang nagre-reply, Right. Ano ang basa nyo po rito? Kasi ngayong araw yata tinalakay, ongoing yata sa Senado,
yung kanilang resolusyon, no? At napag-uusapan na kung hihilingin nila na palitan o di kayo i-declare na persona non grata. Meron pa nga ako nakita kanina na ang issue is muli daw i-suspend yung visa free upon arrival ata ng mga Chinese dito sa Pilipinas, Prof. Well, number one, itong bagong what do you call this, ambassador natin dito sa Pilipinas, I think iba yung kanyang demeanor at iba rin yung kanyang upbringing. Ano kasi siya, bihasa siya sa China-US relations. He knows his international politics very well, and I think medyo kakaiba talaga siya. He does not kumbaga no nonsense siya, very straightforward and straight to the point na ambassador. And I think itong mga pahayag, halimbawa ni Senator Risa Hontiveros, so binanggit niya na parang troll farm kasi nagre-reply. I really don't see the logic behind that. In the first place, it's the Chinese embassy, it's the Chinese embassy and the ambassador himself, that is issuing statements coming from an institution. Ang troll farm kasi, kaya nga sila troll farm because they are supposed to be hiding. Their identities are not known, pero umaatake sila. Ito wala namang ganun. Wala akong nakikita ng ganun because ang sinasabi niya at ang binabanggit niya is a manifestation or statements coming from the ambassador who represents the Chinese embassy, which is an institution. And it is not something na kagaya ng troll farm na binabanggit ni Senator Risa Hontiveros na nagtatago at tumitira, umaatake ng palihim. Walang ganun eh. Kaya itong mga baseless claims, na lalong-lalo na nitong mga senators natin like Erwin Tulfo na ito nga may kinokontradiktan niya mismo yung sarili niya, lahat ito kasi para sa akin rhetorics, rhetorics para sabihin at makita na sa taong bayan yung kanilang pagiging nationalistic, at siguro para na rin kumuha ng pogi points sa United States, alam naman natin kung anong ibig sabihin. Pero the point here is that we stand to lose a lot of things, if we continue this spat with China. It's not only about the West Philippine Sea right now kasi it's becoming a really political issue at the moment. And I think yung ginawa kasi ni Commodore Terriela, I think is a bit below the I think it's below the belt, na ipresenta mo yung Chinese president in those funny caricatures. You could get other pictures, pero bakit yun yung kanyang ginamit? If he is not really inciting something. And then nung nag-reply yung Chinese ambassador because of what he felt is a disgrace and disrespect to the Chinese president, bigla silang magkakampi-kampi ngayon at they're going to play the victim card. So medyo medyo off din naman talaga yung ginawa nila. And yung nga gina-justify nila ngayon na para bang pinapalabas nila na pagpapil dito sa freedom of expression, when in fact the Chinese ambassador, I feel, is just trying to reply. He needs to plead his case. He needs to make a justification also, and he needs to explain. Trabaho niya yon. So sa tingin ko, if we stand to lose a lot of things, not just the West Philippine Sea, but more importantly itong mga diplomatic avenues natin with China, and of course the economic imperatives that we have and the economic initiatives na meron tayo with China, I think pwede nilang ituloy itong kanilang ginagawa. So yun nga, kung isang kasi magandang pakinggan, very oratorical, very fiery, pero kung minsan parang hindi pinag-iisipan. Yun yung nakakalungkot dito sa ating mga senador ngayon. Oo nga po, kasi minsan ang estilo din ng Chinese Embassy sa pag-reply nila, parang patama din. Yung parang alam mo yung ikaw nagsasabi na ganito pero sinasabi mo rin ng ganito. Parang ganun yun na yan. Halimbawa, sa usapin ng freedom of expression.
nag-reply sila, bakit ka pumalag na nag-reply sila? 'Di ba? Akala ko ba may freedom of expression. Pero nga, meron akong napanood na video ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Maganda yung kanyang pagkakapaliwanag. Di ko alam kung napanood niyo po yun, Prof. Maganda yung kanyang pagkakapaliwanag doon sa matinding relasyon natin sa China na hindi lang itong patungkol sa usapin dyan sa West Philippine Sea. Yeah, actually, kasi yun nga, this is the problem when you have senators, who are not really experts, lalong-lalo na pagdating sa international law, sa international maritime law, geopolitics, no, and that they're just, parang making statements just to, to gain public support or popular backing. And that's the problem kasi nga sa international relations kasi any things or any statements, especially coming from the government, is never going to be taken lightly by any other country because this may be a parang a reason for them na idepensa rin naman yung kanilang sarili because at the end of the day we are all sovereign states, no, at hindi natin basta-basta sasabihin ng isang statement laban sa isang bansa. Yes, I agree, no, may mga ginagawa talaga yung mga Chinese that are against our sovereignty also, pero I think hindi naman tayo kailangan bumaba sa ganung level ng propaganda na ginagawa nila. I think we need to understand yung dynamics ng international relations is a lot bigger than what they are trying to present at the moment, no. And kung naiintindihan natin, no, like I said, the economic and the political effects of what they're saying at the moment, nakakalungkot, baka later on magbibigay sila ng apology doon sa kanilang mga ginawang pahayag, lumalabas parang yun nga, medyo hasty, tsaka and the how geopolitics works and how foreign relations operates, no, para mas maintindihan nila bago sila nagbibigay ng mga ganitong pahayag. Prof, maraming salamat sa inyong oras. Sa uulitin, ingat po kayo. Maraming po salamat at mabuhay po kayo. Maraming salamat si Professor Froilan Calilong, isang political analyst na pag-usapan natin at nakapanayam ukol nga po sa mga samot-saring issue ngayon at mga pananaw ukol nga po dito sa ating topic na pinag-usapan po mga ka-partners at pakialaman po natin. Ito yung may concern tayo sa ating bansa kasi ilang yung pinasyon, no, laban dito po sa naging mga pahayag ng Chinese embassy. Bago lang po kasi ngayon yung ambassador. Actually, nag-iikot nga siya, nagpapakilala rin sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan, sa iba't ibang mga personality. Abangan natin ang susunod na kabanata po, akma maging matalino sa ating pagbusisi sa mga napapanahong issue. Wala na tayong oras dito sa ating programa. Huwag kalimutan mag-comment, mag-like, share, follow at subscribe sa ating official YouTube channel DZR 1026 News. Ganun din sa ating TikTok channel na DZR 1026 SMNI Radio. At Marvelando po, maraming salamat. Paalam.